Mga kapatid, pinagpala upang maging pagpapala. Huwag mong iisipin na sa panahon na pagpala ka, yung blessing na meron ka, iyong-iyo lang yan. Mali ka. Dahil ang pagpapala o yung blessing na ikaw mismo, naranasan mo, hindi pwedeng sa'yo lang yan. Kailangan mo siyang ibahagi sa iba. Napaka-powerful ng isang Kristiyano marunong manahimik. Kaya lang hindi natin kaya. Pero patuloy natin ina-advise. Hayaan mo na siya. Manahimik ka na lang. Kaya lang sa totoo lang, bilang tao talaga nanggigigil tayo. Gusto natin mag-post. Gusto natin, ay talagang gusto. Pero sa panahon na ito, mga kapatid, sana tulungan natin ang ating mga sarili. Kung hindi ka mapagsabihan ng kapatid mo, ikaw mismo magsabi sa sarili mo, tumahimik ka. Pagliwanagin natin ang ating mga ilaw, mga kapatid. Kung talagang pagpapala ka, parang ganito lang, may mga sakit yung mga tao at dala-dala mo ang gamot. Pero ayaw mong ipamigay sa kanila. Kapatid, paano naging pagpapala yung dala-dala mong gamot? Maraming mga tao pray ng blessing, pero hindi nila tinatanong ang kanilang mga sarili kung talaga bang kaya nilang hawakan yung blessing. Mga kapatid, matakot ka. Pag pinagpala ka na malaki, nakakatakot. Lalo kung hindi ka marunong mag-handle ng pagpapala. Kapag hindi natin nagamit ang tama ang pagpapala, maaari itong maging malaking sumpa sa ating buhay. Marami tayong kapatid na dati nag-pray ng blessing, ngayon nung pinagpala na sila, wala na sila. Ano? Pagpapala pa rin yung pagpapala nila o hindi na? Sumpaan na nangyari. Kasi bakit yung relasyon nila sa Panginoon, imbis na dapat ituloy-tuloy nila kay Lord, nawala na sila kay Lord. Nakakatakot din minsan pag hindi ka aware, hindi ka prepared na dumating ang pagpapala at hindi ka handa, mawawala ka sa gawain. Amen? So mga tao, pag once na naranasan nila yung mga blessing, Lord, pagpalain niyo ako. At ang tendency, pag hindi nila na-handle yung pagpapala, nakatingin na lang sila sa pagpapala. Hindi na sa nagpapala. At marami ng mga tao na nagulang dahil natanggap na nila yung mga bagay na hinihiling nila. Nakalimutan nila si Lord. Kaya hindi yung maganda minsan ng blessing dumating sa iyo na hindi ka prepare. Take note ha, pag hindi naging maayos yung pag-handle natin sa pagpapala, ito ay magiging sumpa sa buhay natin. Take note, ang Diyos kaya kang bigyan, pero ang Diyos kaya ka rin niyang bawian. He gave and take away. Kaya kung gusto mo lagi kang pagpalain ni Lord, kung gusto mo mapanatili sa iyo ang blessing mo, kapatid, i-handle mo siya ng tama at huwag mong gawin niyang Diyos. Okay? Huwag mong ganon. Kapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. The love of money. Hindi naman yung money. Okay? Kung may pera ka, sana yung pera mo, ikaw yung master. Hindi yung pera mo ang master mo. Pag sinabi ng pera mo, ay punta tayo doon, napunta kayo. Sana yung pera mo, ang na-handle mo, hindi ikaw ang na-handle ng pera. Okay? Tama po ba yun? Kailangan yung pera mo, ikaw ang master. Okay? Kailan bumabalik ang mga tao sa Diyos? Kapag walang-wala na, kapag hinang-hina na, at kapag huling-hininga na. Mga kapatid, wag naman sana mangyari yun sa atin. God wants to bless us so that we can bless others. Gusto ka ng Diyos pagpalain, at kung ikaw ay pinagpala na, kapatid, huwag mong kakalimutan na ikaw ay pinagpala na para maging pagpapala na sa iba. Kung hindi ka ba naman ng Diyos pinagpapala, then ang Diyos ay nagsabi, God wants to bless you. God wants to bless me. Lahat tayo gusto ng Diyos pagpalain para maging pagpapala tayo sa marami. Alam niyo, madali na maging blessing. Lalo na sa mga tao kung talaga wala nang inaasahang iba. Dahil take note, dala-dala mo si Jesus. Yun ang tunay na blessing na kailangan natin ibahagi sa iba. God wants to bless us so that we can bless others. Okay? Okay? At huwag silang umasa sa kayamanang lumilipas. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Sa panahon na pinagpala ka, yumaman ka, tandaan mo na yung yaman na meron ka, lilipas yan. Kung hindi mo yan isi-share sa iba, hindi ka magiging blessing sa iba. Yung mga tao sa paligid natin na hindi paligtas, kapatid, ikaw ang kailangan yan bilang instrumento ni Lord. Pastor, paano yung mga tao nasama ko na pero ayaw na magpatuloy? Sagutin na nila ang sarili nila. Hindi na ikaw ang sasagot sa kanila. Pero hanggat buhay sila, hindi natin sila pwedeng tanggin. Especially huwag mo kakalimutan yung kaligtasan. Yan yung isang bagay na meron tayo na alam kong yan ang yaman na kailangan natin huwag ipagdamot sa iba. Amen.